Bago ka pumunta ng ibang bansa para magtrabaho bilang isang OFW, dapat alam mo ang mga bagay na ito. Tara, pag-usapan natin. Dapat alam mo at meron ka ng mga bagay na ito na kung saan makakatulong sa'yo dito sa ibang bansa upang tumagal ka at makaipon ng pera. Tara, ano-ano nga ba yung mga pag-uugali ng isang OFW para ikaw ay tumagal dito sa ibang bansa? Una, dapat sa pag-uugali mo, meron kang matatag na emosyon at pangkaisipan. In other words, mental and emotional stability. Alam nyo mga kabs, ang buhay dito sa ibang bansa, hindi ganon kadali, hindi madali maging isang OFW. Yan yung pinakauna dapat sa listahan na meron ka sa na pag-uugali. Bakit ko nasabi mga kabs? Kasi dapat handa ka sa homesick. Unang-unang kalaban mo talaga dito sa ibang bansa mga kabs ay homesick. Kasi dapat matanggap mo sa sarili mo na malayo ka sa pamilya mo. At makakatanggap ka talaga ng matinding lungkot, mga kabs. Yun yung isa sa pinakakalaban namin dito. Kasi malayo tayo sa mga pamilya natin, malalayo ka sa mga pamilya mo. Dapat alam mo na matatag yung kalooban mo, na mag-isa ka dito sa ibang bansa. Isa sa dahilan kung bakit matatag na emosyon at pangkaisipan. Pangalawa, dapat matapang at matibay ang loob mo. Kasi kung hindi ka matapang at matibay ang loob mo, mabilis kang mag-give up. Wala kang mapapala. Hindi ka nababagay dito. Kasi marami kang mga pagsubok na harapin. Dapat handa kang harapin ang pagod, ang hirap, ang mga hamon ng buhay pag nasa abroad ka. Tapos isa pa dyan, dapat ang mindset. Positive mindset ka dapat. Pagtuunan mo ng pansin ang layunin kung bakit aalis ka sa bansa na kinalakhan mo na para sa kinabukasan ng pamilya mo. Yun. Dapat alam mo yan, dapat laging nakatatak sa utak mo yan. Anong dahilan mo kung bakit ka mag-abroad? Commonly mga kabs, dahil sa mga pamilya natin. Tama ba? Ibang dahilan kagaya ng gusto mong ma-secure yung future ng pamilya mo, gusto mong ma-secure yung future ng anak mo, ng mabigyan ng magandang bahay, kinabukasan, ang pamilya mo, ang mga magulang mo. Yan. Dapat una sa lahat, dapat matatag ang emosyon at pangkaisipan or mental and emotional stability. Yan dapat. Pumapasok dyan ng homesick. Ang dapat matapang at matibay ang loob mo. Dapat positive mindset ka. Yun dapat yung ano. Kasi kapag hindi ka positive mindset, mabilis kang ma-broke up, mabilis kang bumigay. Yan. Yan yung isa sa sa mga dapat mong isipin. Tapos pangalawa, sa dapat na pag-uugali, meron ka ay ang pagiging matipid, wise sa pera or financial discipline. Yan. Kasi mga kabs, dapat marunong kang humawak ng pera mo. Dapat alam mo kung paano i-budget yung perang pumapasok sa'yo monthly. Dapat marunong kang mag-manage ng pera mo. Dapat may budget lahat ng bagay. Magkano ipapadala mo sa Pinas. Hindi mo dapat kailangang ibigay lahat-lahat mga kabs kapag nasa abroad ka. Dapat kapag andito ka, magtitira ka ng pinaka-savings mo just in case magkaroon ka ng emergency. Kasi nga, gaya ng sabi ko, mag-isa ka dito sa ibang bansa. Dapat may financial kang plano. Yan. Dapat may financial kang plano. Kasi kapag ka hindi mo na iplano ng maayos ang income na pumapasok sa iyo, ang pera na pumapasok sa iyo, or let's say nagastos mo lahat, na ipadala mo lahat ng pera mo at walang natira para sa iyo, paano ka in the future? Pangatlo, kakayanang makibagay at matuto. Yan, dapat meron ka rin yan. Kasi nga, kailangan mong dapat marunong kang makisama, kailangan marunong kang makibagay sa iba't ibang kultura. Kasi na-encounter ko na rin yan mga kabs. Ang mahirap talaga. Kasi hindi lahat ng mga kakasama mo dito sa ibang bansa mga kabs, pare-parehas kayo ng nature. Merong silang mga kanya-kanyang kultura, meron silang mga kanya-kanyang pag-uugali, meron tayong kanya-kanyang pag-iisip. At iba yung mindset natin sa kanila. Dapat marunong tayo mag-adapt kung anong meron sila. Tapos, dapat pasok din dyan yung
willing kang matuto. Kasi kapag hindi ka willing matuto dahil sa, let's say, maganda yung yung status mo sa Pilipinas, maganda yung yung background mo sa Pilipinas, leave it. Kumbaga, nag-back to zero ka. Pumunta ka dito sa ibang bansa, ibig sabihin zero ka, wala kang alam. Ganon. Dapat willing ka pang matuto, willing ka pang mag-explore, willing mo pang kumbaga sa mga mobile devices, dapat yung RAM mo mas mataas, yung i-upgrade mo pa. Isa pa sa mga bagay na dapat meron ka sa attitude mo, dapat hindi ka maarte. Kasi may pagpunta mo dito sa ibang bansa mga kabs, pipirma ka ng kontrata, tapos ang kontrata mo minsan or madalas hindi siya nasusunod mga kabs, kasi merong nadadagdag, hindi yan nababawasan mga kabs, nadadagdagan yan. Dapat hindi ka maarte, hindi ka mapili sa trabaho mo. Kagaya nung na-experience ko mga kabs, meron akong mga background dyan sa Pilipinas na let's say nagamit ko talaga dito sa ibang bansa, kasi hindi ako maarte sa sa pangkalahatan. Dapat handa kang gawin kung ano yung nakasaad sa kontrata mo, at expect mo na madadagdagan na kung anong meron ka dun sa kontrata mo. Dapat i-adapt mo sa sarili mo na kung ano man yung meron ka dyan sa Pilipinas, hindi siya parehas dito. Pang-apat dyan mga kabsat, sipag, tiyaga at dedikasyon. Pag sinabi mong sipag, tiyaga at dedikasyon, dapat masipag at matyaga ka sa mahabang oras mga kabs. Diyan sa Pilipinas, di ba, minsan ang duty natin dati, and ako, let's say ang duty ko diyan dati is 9 hours, 1 hour break. Dito, minsan nagiging 13 hours yung duty, minsan 16 hours, depende sa klase ng trabaho mo. Tapos yung sinasabi mong isang oras na break, diyan sa Pilipinas meron kayong bandy clock, di ba? Or hindi ko alam kung ano nang meron diyan ngayon sa Pilipinas, pero dati kasi kami bandy clock. Yun. So nakasaad doon kung anong oras ka nag-out, tapos kung anong oras ka papasok. Tapos bawat minuto diyan sa Pilipinas mahalaga. Dito hindi mo masusunod yan, hindi nasusunod yan talaga. Kasi kapag sinabi mong 1 hour break, or hindi ko rin na nilalahat, pero based na rin kasi sa experience ko at sa experience ng mga karamihan, kapag sinabing 1 hour break, hindi siya talaga 1 hour. Pagkatapos mo kumain, pahinga ng konti, tapos alis. Good to know, kasi nagtrabaho ako dati sa fast food. So ang kain doon, yung 30 minutes break, nagiging 15 minutes, kain, tapos back to work. Tapos, dapat maging professional ka, marunong sumunod sa patakaran ng employer at sa batas ng bansa. Yan, napaka-importante niyan. Dapat maging professional ka, dapat sumusunod ka kung ano yung sinabi ng employer mo. Dapat gagawin mo kung ano yung mga rules ng employer mo, yung company na pinagtatrabahuhan mo. At dapat marunong kang sumunod sa batas na kung saang bansa ka man naroon. For example, ako, andito ako sa Kuwait. Maraming mga bagay na bawal dito sa Kuwait. Marami, sobrang dami. Pang-lima, pagiging handa sa rejection or pagsubok. In other words, resilience sa ating mga Pilipino bilang isang OFW. Hindi kasi, nakwento ko na to nung last vlog ko, hindi kasi importante sa amin yung position. Hindi kasi importante sa amin kung sagaan or hirap ng trabaho. Ang importante kapag nasa abroad ka, pera. Meron kasing rules dito sa ibang bansa na kapag ka direct hire ka ng Pilipinas, normally mababa talaga yung sahod mo. Pero kapag kinumpara mo naman yung sahod mo dyan sa Pilipinas, mga kabsat, mas merong minsan mas higher, minsan mas lower. Pero yung iba ginagrab na kahit na medyo lower yung yung kita nila dito sa ibang bansa, kasi alam nila na after ng contract nila, pwede silang lumabas sa company nila in which makakahanap sila ng mas mataas na sahod. Kagaya nung naikwento ko sa inyo nung mga past vlog ko, mga kabs, ako naging supervisor na ako sa isang company, na sa pinakauna kong company, pero umalis pa rin ako. Kasi kahit na supervisor ako, yung salary income ko kasi mababa pa rin. So, I decided na umalis na lang sa company na yun at maghanap ng trabaho sa labas. In which, na mas malaki yung offer, mas makaka-save ako ng pera. Kasi
Diyan papasok yung dapat hindi ka susuko. Kasi umalis ako ng company, hindi ganun kadaling maghanap ng trabaho sa labas kapag ikaw umalis ng company. Dapat handa ka sa kahit na anumang rejection. Kasi meron silang mga standard na sinusunod dito mga kabsat, Una sa lahat dyan yung dapat fluent ka sa Arabic. Normally, ang magiging mga customers mo is Arabic. Makakasalamuha mo is Arabic. So first requirements nila yan kapag nag-hired sila. Dapat handa ka sa mga rejections. Tapos dapat handa ka sa mga problema sa mga documents mo. Kapag ka na-reject ka, dapat handa kang sumubok muli. Hindi ka susuko agad na nawawalan ka na ng pag-asa. Yan. Isa pa dyan, dapat pasensyoso ka. Kaya nga lang sinabi ko ulit, dati pa, na bago ka pumunta dito sa ibang bansa, dapat ang pasensya mo simula sa bansang pupuntahan mo hanggang bansa natin diyan sa Pilipinas, dapat ganun kahaba ang pasensya mo. Kasi andiyan yung makakasalamuha ka na makakatrabaho mo na may iba't ibang nationality, na may iba't ibang pag-uugali, na may iba't ibang mentality, iba't ibang mindset, mga ganyan. Kasi meron silang mga ugali, merong mga ibang lahi na may pag-uugaling hindi mo talaga iisipin na meron sila. Yun. Pang-anim, pinakahuli, pagkakaroon ng respeto at disiplina. In other words, respect and discipline. Bakit ko nasabi yan mga kabsat? Kasi nga, kapag wala kang respeto sa culture nila, mapapaaway ka, mapapahamak ka. Yan. Kasi culture meron sila, dapat nire-respeto mo yun. Kung ano yung mga kinasanayan nila, yung mga pag-uugali na meron sila, dapat marunong kang i-adapt kung ano yung mga bagay na yun, kung ano yung mga, para tumagal ka dito sa ibang bansa. Hindi kasi pwedeng masunod kung ano yung gusto mo kahit alam mong ikaw yung tama. Pasok din dyan mga kabs yung disiplina sa sarili. Kailangan talaga mga kabs may disiplina ka sa sarili mo. Kailangan yan mga kabs, kasi kailangan ang disiplina para mapanatili ang kaligtasan mo at kalusugan mo kung saang bansa ka man pupunta. Yan. Kasi kapag hindi mo in-apply yung disiplina sa sarili mo, mapapahamak ka. Kung nababalitaan nyo mga kabsat, marami nang napahamak na OFW dahil hindi sila marunong magtimpe, hindi sila marunong kontrolin yung sarili nilang emosyon. Yan. Yun lang mga kabs. Based dyan sa mga sinabi ko mga kabs, sa mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yan, dapat meron ka dyan. Kasi kapag wala ka dyan mga kabs, sinasabi ko sa'yo, hindi ka tatagal dito sa ibang bansa. Kasi kapag ka pumunta dito sa ibang bansa, hindi lahat ng bagay papabor sa'yo. Hindi lahat ng bagay mag-a-adjust para sa'yo. Meron din namang mga ibang lahi na yung mentality is okay. Meron din namang mga ibang lahi mga kabsat na marunong makisama. Kasi kung meron tayo nito, meron din naman sila yan. Kumbaga, as a human, naaral din nila yan, napagtatanto rin nila yan, naiisip rin nila yan. So yun mga yun, yung mga kabs, yung dapat meron ka bago ka pumunta ng abroad. Kasi ang pagiging isang OFW mga kabs, hindi yan ganun kasimple, hindi ganun kadali. Hindi yung pag sinabi mo OFW, maraming pera, meron kang mga struggles na pagdadaanan, na siya pang uhubog sa pagkatao mo, na siya pang uhulma sa kung ano ba talaga. So yun lang mga kabs, maraming salamat kung may natutunan ka sa panonood ng video ito, ng episode na ito mga kabs. Isang like and subscribe naman dyan mga kabs para sa ating support sa ating channels mga kabs. At sa mga susunod pang mga vlog mga kabs, meron pa akong mga tips na ibibigay sa inyo na dapat alam nyo kung bago kayo magpuntang abroad. At saka sinishare ko din dito sa channel ko mga kabs na kung anong klaseng pamumuhay meron ng isang OFW. So yun lang mga kabs, ingat sa lahat and Assalamualaikum, God bless, to God be the glory everyone mga kabs. Maraming salamat. This Kabsat Dario signing off.